Samsung Galaxy A56 5G, isa sa mabibentang phone store ng Samsung ngayon. Pag-usapan natin. Okay, so una muna, pagdating sa design, simpleng premium din yung atake. Actually, kamukhang-kamukha lang din ng flagship S25 series nila. Vertically aligned yung cameras, isang maliit na Samsung logo. 3 colors yung available, pink, graphite, tapos eto yung light gray na may pagka-white na rin. Sa build quality, panalo kasi parehong may Corning Gorilla Glass Victus Plus sa harap at likod, tapos metal frames na rin. May IP67 rating, which is not the best but good enough na rin naman since may protection pa rin naman yan sakaling aksidente mahulog sa tubig. Display natin dito 120Hz Super AMOLED pa rin. 6.7 inches yung size ngayon dahil mas pinanipis na ng konti yung side bezels. Honestly, medyo makapal pa rin yan ng konti kung ikukumpara natin sa ibang mga kapresyong phones. But hindi naman siya deal breaker para sa akin since mas importante yung mismong picture quality at solid naman pagdating dyan. Maganda yung kulay, matingkad, solid for watching videos. Yung dual speakers, panalo na rin para sa isang mid-range phone. Mas maliwanag na rin yung screen ngayon and wala akong naging problema sa outdoor visibility. Very smooth, very responsive din and mabilis din namang makabasa yung fingerprint scanner. Pagdating sa software, naka-latest Android 15 na to out of the box. At ang good news pa dito, 6 years na yung software support na pinapangako ng Samsung at hindi lang security patches yan, 6 na major Android upgrades na rin yung ibibigay nila, so aabot din tayo dito hanggang Android 21. So mukhang eto na nga yung best software support na makukuha natin sa isang mid-range phone ngayon. Or kung hindi man ito yung best, one of the best pa rin. Sa mismong performance naman, 4nm Exynos 1580 chipset ang gamit. At sa ngayon, 8256 pa lang yung available. Nasa 900K din yung Antutu benchmark score na nakuha ko dito, na hindi na talaga masama. Actually, may konting lamang din kumpara sa 800K plus na score ng Vivo V50 5G. No problems tayo dito pagdating sa mga everyday apps natin. Social media, banking apps, productivity apps, kayang i-run yan ng mabilis at ng maayos. Swabing gamitin overall. Hindi ko nga lang talaga mare-recommend sa mga gamers kasi una, maraming performance-centric phones ngayon na mas malakas dito kahit sa mas mababang presyo. At pangalawa, umiinit din yung chipset. Okay lang naman kung ML-ML lang pero hindi parang maglaro ng graphic-intensive games at hinay-hinay lang din dapat sa mabibigat na applications. Battery natin dito, 5,000 mAh capacity pa rin. Nasa 15 hours yung nakuha kong screen on time sa PC Mark battery test. So, hindi naman sobrang kuna pero kung all-day battery life lang naman for light usage ang hanap mo, pasadong-pasado na to. Nag-improve na rin yung charging speed, 45 watts na ngayon. Sa testing ko, 1 hour and 12 minutes yung charging time from 10 to 100%. Camera natin, goods din naman yung main cam. Ito yung mga samples natin, sharp, detailed, matingkad yung kulay. Portrait shots, pwede na, hindi lang ganong kalinis. Yung ultra-wide camera ang OLADs para sa akin. Hindi talaga ako nagandahan kahit ikumpara sa mga kakompetensyang phones. Tapos sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps. Good amount of details din naman, kaya lang take note na wala tayong 4K 60fps dito. Tulad lang din ng Vivo V50 5G, wala ring 4K 60 yun. Tapos napansin ko rin na medyo nasobrahan ng konti sa pagka-warm yung videos gamit ang main cam. So sana maayos din kaagad to ng Samsung sa mga susunod na updates. Signal, wala namang problema sa akin. Okay naman yung sagap. May eSIM support na rin. Samsung Knox Volt is also a plus. Added layer of security din yan. Tapos yung video call sa Messenger, malino naman sa parehong audio at video. 25,990 pesos ang SRP para sa 8256. Kung tatanungin ako, fair price naman yan. Hindi na masama kung susumahin natin lahat ng mga features na andito. But syempre, mas maigi pa rin kung online dahil nga may mga vouchers.